Hello guys. So, ayan. So, yung share ko naman ngayon sa inyo is yung pang third naman natin week na series, no? Kasi itong week na to, pang fourth week na natin. And, ayun nga, um, grabe, ang series, kasi nga yung topic natin na pag-asa or hope in English is very napapanahon. Yun yung correct term for that. Itong third series namin is about naman yung hope naman natin sa future. And nakakatuwa talaga guys na everything na need natin marinig at malaman is nasa Biblia. Nasa Bible siya. All we need to do is just to open it, read it, attend tayo ng Sunday services, listen to the preachings, find someone in your church, the accountability. Pag-pray nyo, importante yon na magkaroon kayo ng accountability partner na masasabihan nyo ng whatever, everything under the sun. Magiging prayer body nyo at masasabihan nyo ng mga problema nyo and someone na magiging kabady mo in sickness and life. Bukod sa asawa mo to, kasi syempre sometimes meron din tayong mga problema with our hobby. Masasabihan mo din ng mga ganong bagay. But of course, syempre number one dapat yung husband natin ang kasama natin sa prayer, hindi naman natin kasalanan if nakapangasawa tayo ng example hindi pa Christian o ganun kalalim, but since ikaw Christian ka na, so ikaw ang maglalapit sa kanya. Okay, so yun, let's talk about the hope sa ating future. So sabi dito sa Romans 8 verse 18, kasi maraming mga pointers na binigay si pastors namin, lahat naman yun na-absorb ko, pero yung pinaka nag-retain sa puso ko na talagang nag-echo pa is this. So sabi niyan is, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Alam nyo, hindi lang pastors ang nagsasabi nito, kasi during our prayers, meron din yung mga friends ko sa church and also friends ko outside church, is ito yung laging sinasabi or tuwing nag-uusap kami about sufferings, kasi iba-iba talaga meron sa sakit ng sufferings, merong sufferings sa trabaho, meron sa emotional, sa sarili mo mismo, meron sa family, meron din sa yung past, yung handling of past, that's considered suffering. Iba-iba talaga. So yun nga, ang lagi namin yun sa mga sa mga believers, lagi namin pinag-uusapan, kagaya nung isang friend namin last time, couple friend namin, dito lang, taga dito rin sa Villa sa Tagosa, kasi nag-spend kami together with them nung last Saturday naman, and yun, sinabi niya sa akin na, alam mo ba, na kapag ka ikaw dumadaan ka daw sa matinding pagsubok is because it is preparing you to a greater future. And grabe kinikilabutan ako, pero it's true guys. Alam niyo yung sword, yung espada, bago yan naging espada na sobrang talas at sobrang magandang gamiting weapon or panghiwa, dumaan yan sa matinding pagka-crush. Pinapound yan, yung dinadaan sa init para siya ay maging magandang kutsilyo or espada. Likewise din sa diamond and sa gold, dumadaan yan sa matinding refining bago siya maging precious gold or precious diamond. Diba guys? And yun ay best example natin sa buhay natin, no? Na sa ngayon, hindi ka naman magiging matapang Or example, yung pinaka malapit, marunong ka sumayaw. Pero hindi ka naman basta isasali sa contest kung hindi ka pa-practicein. Hindi ka dadaan sa mga series of tawag dito, yung preparation, wherein mahihirapan ka, of course, magkakaroon ka disiplina, gigising ka na maaga para dun sa competition, kasi magpa-practice kayo. And yung practice,
It's not just practice, but syempre, babanatin mo yung mga buto mo bago ka maging magaling at mananalo ka dun sa competition. And that's the same in our life, guys. Alam ko, someone dyan sa inyo, may nagko-comment nga before mga taga-ibang bansa na blessed sila na nakakita sila ng ganitong video kasi some of them are losing hope already. Especially yung mga nasa bansa na hindi open ng Christianity, hindi napipreach yung mga ganitong verses na merong pag-asa. They tend to lose hope. But yun nga, buti na lang meron ng open ng social media for this. And I am so very happy kasi this is our goal. Our church goal is to spread the gospel. Not to be followed, but for you guys to follow Jesus. So this is our goal talaga. So, paano natin yung gagawin, guys? Since you already have your phone with you and you don't have a physical Bible, kung nasa bansa ka man na bawal yun, you have your phone with you. Make sure to install the Bible app there kung talagang bawal yung physical Bible dyan. Meron din tayong Google that you can check Bible verses na kailangan mo for the day. Marami ng ways, guys, to reach out and to know more about our God and our Lord Jesus who saves us from the cross. So, don't forget to read your Bible, to know more about our God, to know more about Jesus. Have faith, everyone.